Hedja o pagguhupo ng mga basura dyan po sa Rodriguez Rizal landfill. Makakausap po natin si Attorney Mark Erwin de los Reyes. Siya po ang legal head ng International Swims Incorporated, International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated. Magandang umaga po sa inyo, Attorney de los Reyes. Si Zander po ito. Magandang umaga, Zander. Magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig. Opo, attorney, para lamang po dun sa mga nakikinig sa atin, yun hubang Rodriguez Landfill ay under the PPP, yung Public-Private Partnership, o pinapatakbo po ng lokal na pamahalaan o ng private company? Ito po ay pinapatakbo lang po ng isang pribadong kumpanya. Hindi po ito pagmamay-ari ng probinsya, hindi rin po ito pagmamay-ari ng local government. Okay, opo. Ang sabi ho kasi ng grupong kadamay na aming nakapanayam nitong mga nakarang araw, nasa 50 raw po ang natabunan doon sa pagguho ng mga basura. Totoo ho ba ito? Mukhang ito ay wala pong katotohanan kasi po kung susumahin po natin, ang lugar lang po ng pinangyarihan ay nasa roughly 100 square meters. Kung sasabihin po nilang nasa 50 ang nawawala, paano po makakasya ang 50 katao sa 100 square meters sa lugar? Opo, ang kanilang paliwanag daw kasi yung isa nilang nakausap, at least 10 daw po to 20 yung magkakakumpol dun sa area. Kaya kung bibilangin daw nila, kung isusuma total daw nila lahat, at least 50 raw. Opo. Pero paano po magkukumpulan ng mga tao? Hindi ko po masabi kung paano po nila nakuha ang ganyang figure, pero so far, ang datos po na ibinigay po sa amin at datos po na meron kami, dalawa po currently ang nawawala at isa po ang ating cash flow. Okay. At saka actually yung datos din po ninyo, ito rin po yung inilabas na opisyal ng lokal na pamahalaan. Opo, ang sabi po ng alkalde po ng Rodriguez Rizal, possibly raw po yung naging cause ng pagguho ay yung masyado raw hong magkakalapit yung mga backhoe at hindi raw po ang mga bulldozer, hindi raw po kinaya noong lupa. Opo, tama po yun. Kasi minsan po sa ating pag-compacting o ating regular na operasyon, minsan na pagsasama-sama po sa isang lugar ang mga equipment namin. Kaya siguro hindi po kinaya ng compacted po na mga basura, kaya po bumigay po ito. Opo, yun po yung isa sa mga tinitignan po ninyong rason. Opo, yun po ang tinitira po namin. Actually, nangyayari po siya, regularly po siya. May mga time po talaga na bumibigay po. Kasi hindi po natin masabi ang bigat, at hindi rin po natin masabi ang kung gaano po kalakas ang compacted po na basura. Kaya normal pong nangyari sa amin na ganyan po. Minsan may dumudulas pong mga basura. Opo. Meron na rin daw nangyaring insidente noong 2015 pero baka hindi pa ho kayo part nitong International Swims Incorporated? Opo, pero ipapacheck ko po sa aming mga records opisina para po matingnan po natin kung ano po merong nangyari ng 2015. Opo. Sa inyo pong opinion, nagkaroon ho ba ng kapabayaan o ng mga lumabag ho ba sa safety standards itong landfill? Currently po, meron po kaming investigasyon at binigyan na po kami ng mga notices ng DNR. Hintayin na lang po natin kung ano pong makikita ng DNR kasi mahirap naman pong magsabi ngayon kung meron po kaming lab test kasi sa amin po is normal po siyang operasyon. Opo. Attorney, gusto ro hong paimbestigahan ng Congress. Ano ho ang inyong magiging tugon dito? Kami po ay lahat po, welcome po kami sa lahat po ng investigasyon para po sa transparency at makita po kung meron po tayong ang Congress. Opo, meron na rin hong cease and desist order po ang DNR Environmental Management Bureau laban po doon sa Greenleaf Solid Waste Management Incorporated. Ano ang inyong magiging pagtugon? Opo, nire-respeto po namin ang kanilang cease and desist order. Na-receive po namin ito kahapon. Pero inaano lang po namin na ito pong cease and desist order ay sa phase 5 o doon po saan po nangyari ang insidente. Hindi naman po maaapektuhan ng normal operations ng landfill. Tuloy-tuloy pa rin po ang regular na pagtangkap ng basura. Opo, what happens po kung halimbawang ipasara ng buo yung landfill? Ano po yung magiging pros and cons nito, sir? Kung papasara baka po maapektuhan ang sistema po natin ng pagkolekta ng basura kasi hindi po natin masabi kasi mababawasan po ang ating available po na landfill. Opo. Normal ho ba yun na meron po talagang mga ngalahig ng basura doon mismo sa tambak ng mga basura? Parang part po ba ito ng operations?
Hindi po ito part ng operasyon. Actually, pinagbabawal nga po namin ang pagpasok ng mga nangangalahi sa sakit po habang doon po sa current area. Hindi lang po natin masabi ngayon kung ano po nangyari nung araw na yon kasi hindi po natin alam kung may mga nakalusot ka or may mga iba pong tao na po ang part din po ng current po naming investigation. So ibig sabihin po pala hindi po yung mga natabunan most probably ay hindi po empleyado noon pong Ay, landfill. hindi po empleyado. Opo. Ang empleyado lang po namin na naapektuhan yung tatlo pong operator po namin ng bulldozer pero okay na po sila ngayon. Opo, Attorney Mark Erwin de los Reyes, maraming salamat po sa inyong panahon, sir. Mag-iingat po kayo. Sige po, maraming salamat po. Nakausap po natin si Attorney Mark Erwin de los Reyes. Siya po ang